malaki ang income. So, ganun ang global north. Kumbaga, tipid. Samantalang ang global south is large population. Malaki ang populasyon. Marami ang tao. Maraming gastos. Oo, malaki nga, pwedeng malaki ang income kasi nga maraming tao, maraming trabaho. Pero, malaki din ang labas. Kasi maraming tao, maraming paggagastusan. Pangalawa, high wealth ang global north. Sabihin, mayaman, maraming pera. Diba? Samantala ang global south is kaunti lamang ang pera. Pangalawa, ang global north is industry. Kumbaga, industry yung kinabubuhayan nila, 'di ba? Kasi yung global north, 'di ba, kagaya sa Amerika, 'di ba? Industry, or sa Japan, 'di ba? Puro industry yung kinabubuhay, samantalang ang global south is agriculture. 'Di ba? Pagtatanim sa global south. Pangapat, high standard of living. Sabihin, mataas ang standard ng pamumuhay ng mga nasa global north na bansa. Kagaya ng Amerika, di ba? Ang taas ng standard nila. Di ba? Samantalang sa global south, low standard of living. Sabihin, mababa lang ang standard ng pamumuhay. Sa trabaho, mababa lang ang standard. Diba? Kaya nga, maraming mga Pilipino ang nag-iibang bansa or nangangamuhan, nagtatrabaho sa ibang bansa, OFW. Kasi mataas ang kita dun eh. Panglima, high industrial development. Sabihin, maunlad na ang kanilang industrial, ang mga building, ang industriya sa global north ay maunlad na talaga, samantalang sa global south is mababa lang, low industrial development. So, hi everyone! Today we'll explore the key impact of global divides, deep root disparities that shape the economic, health, educational, and technological landscape across the world. Now, one major impact of global divides is economic disparity. Developed countries enjoy higher incomes, advanced industries, and significant control over global trade. And in contrast, developing nations often depend heavily on exploring raw materials. Their resilience can lead to economic instability and limited opportunities for growth and development. Another crucial issue is health inequality in many developing countries. People lack access to quality health care. This results in higher rates of preventable diseases, lower life expectancy, and inadequate medical resources, especially in rural or underserved areas. Education is also affected. Unequal and access to quality education means but that individuals in poorer regions often miss out on vital skills. The vital skills limits human capital development, hampers and economic progress, and continues the cycle of poverty. Finally, the digital divide separates those with access to modern technology from those without. Limited internet access and poor technological infrastructure in developing nations isolate them from the global information economy, further widening the gap. Now, addressing these global divides is crucial for building a more equitable, connected, and sustainable world. By understanding these key impacts, we can work towards creating solutions that promote global inclusion opportunity. And this is my report about key impacts of globalization economy. Thank you. Dito na tayo sa conclusion. So, doon na po tayo nagtatapos. Conclusion. There are 3 main reasons why our world is so unequal today. So, bakit? Mayroong 3 rason kung bakit hindi pantay o hindi patas sa panahon ngayon. So, una, colonialism. So, ano itong colonialism? Ito pong colonialism is, ito yung, kumbaga, nangyari to nung unang panahon eh. Yung, kumbaga, yung, ang pananakop
yung panahon ng pananakop na, 'di ba, sinakop tayo ng Spain, sinakop tayo ng Amerika, ng Japan, 'di ba? Sinakop tayo. Tsaka yung meaning din nito is yung kumbaga pagmamanipulate. Dati ay minamanipulate tayo ng Spain. Dahil mayaman ang Spain, minamanipulate tayo. Kumbaga, hawak tayo ng Spain dati. Ang bansang Pilipinas is hawak. Kumbaga, sunod-sunuran or alipin ng Espanya ang Pilipinas dati. Dahil nga, kaya naging unequal kasi sinakop tayo dati ng Espanya. Ngayon, yung mga pag-aari natin is napunta sa kanila. Di ba? Pangalawa, trade. Yung pagtitrade. Pagpapalitan. Kaya, di ba? Hindi lang naging equal kasi maaring mahal yung binebenta ng ibang bansa at hindi ma-reach ng Pilipinas. So, parang ganun. Kaya hindi patas. Pangatlo, utang. Debt. Utang. Na makikita natin na kaya hindi patas or kaya merong mga mahihirap na bansa dahil sa utang, kagaya ng bansang Pilipinas na sobrang laki. Kung di ako nagkakamali, last time, ang utang ng Pilipinas is, last year 2024, ang utang ng bansang Pilipinas is mahigit 4 trillion, kung di po ako nagkakamali. 4 trillion sa ibang bansa. Napakalaki ng utang ng Pilipinas. Diba? 1 milyon pa nga lang, bilyon, hirap na, trillion pa kaya. Diba? 4 na trillion. Diba? Kaya may mga mahihirap na bansa. So, doon na nagtatapos ang topic na global divide. So, to conclude, ang global divide is paghahati ng mayamang bansa sa mahirap na bansa, which is ang mayaman na bansa is yung global north, samantalang ang mahirap na bansa is global south. So, yun lang po. Thank you for listening.